Magandang araw mga kababayan, magandang araw sa ating mga suki at tagapagsuporta ng ating Ka-Eric Celis video analysis at video talakayan. Sa oras na ito ay bibigyan po natin ng pagpapaliwanag ito pong umiinit na pagkokomentaryo at pagpupuna ng mamamayang Pilipino, ng mga netizens laban sa pangingialam ni Sharon Cuneta sa politika. Pero bago po ang ating komentaryo at pagpapaliwanag kung bakit nakikisawsaw si Sharon Cuneta sa usaping pangpolitika, di alam na natin, malapit-lapit na rin po kasi ang elections for 2028. Siyempre, may ambisyon na tumakbo muli ang kanyang asawa for a higher position. Di po ba, no? Si Kiko Pangilinan. But before kay Sharon Cuneta, magpasalamat po muna tayo sa mga suki ng Ka-Eric Celis YouTube channel. Umaabot na tayo ng almost kulang-kulang na lang 200 subscribers, ay maabot na natin ng 88,000 subscribers for Ka-Eric Celis YouTube channel. Yehey! Utang na loob ko po yan sa inyo mga kababayan. At kung hindi sa tulong ninyo, hindi ko po mapapalaganap at mapapalago ang ating YouTube channel at ang ating Facebook account na Ka-Eric Jeff Celis Facebook account. Ganon na rin po mga kababayan ay nais po nating bigyan din po ng pagsuporta ang channel na amin pong pinagkakasamahan ni Dr. Lorraine Maribadoy, ang Bigwas ng Agila. Monday to Friday, you can have access to our video discussion with Dr. Lorraine Maribadoy sa Facebook account or Facebook page rather, at sa YouTube channel Bigwas ng Agila. Please, kagaya po ng pagsuporta ninyo sa ating Ka-Eric Celis YouTube channel, don't forget na i-like, i-share, at i-promote na rin po. And of course, babalikan natin itong Sharon Cuneta. Di wala naman pong problema kung magkomentaryo si Sharon Cuneta, bagamat hindi niya linya ang politika, siya po ay nasa showbiz, no? Pero alam naman natin na ang showbiz at politika, tumatawid din po yan. They cross lines, no? Like si Ralph Recto at si Vilma Santos, no? Si Lito Lapid, Bong Revilla, sina Jinggoy Estrada, marami po ang tumatawid sa politika papuntang showbiz or showbiz papuntang politika. Pero ito pong kung bakit nagkaroon ng backlash itong mga pagkokomentaryo at pagpapapel ni Sharon Cuneta dito sa usaping politika ng ating bansa ay dahil nagsipsip siya kay Marcos Jr. Doon ang problema. Sa kanyang pagsipsip kay Marcos Jr. ay napuna siya ng taong bayan. Sapagkat sinasabi niya, paiyak-iyak pa siya, sinabi niya, nagkamali po kayo sa pagpili ng Vice President. Of course, that is an insult directly not to Marcos, but to the Vice President Sara Duterte. Parang sinasabi ni Sharon Cuneta na walang silbi, walang saysay at walang kabuluhan ang pagpili ng 32 million na mga Filipinos mahigit kay Sara Duterte. Kung bakit niya kinomentaryuhan, no? Na nagkamali po kayo, Mr. President, sa pagpili ng inyong Vice President. No? So malinaw na pangiinsulto ang ginawa ni Sharon Cuneta. It was not just a comment. And because she is a celebrity, she is a public figure, kasamang asawa niyang si Kiko Pangilinan, umani po ito ng samot-saring reaksyon, lalo na ang overwhelming negative reaction laban po sa pangingialam sa politika ni Sharon Cuneta. So kaya nga kinantahan siya ng ibang, balutin mo ako. Dapat binalot mo na lang ang opinion mo. Kung hindi ka naman makapagbibigay ng matino na opinion, sapagkat how can you say na sinayang ng mamamayang Pilipino ang boto nila kay Sara Duterte by the implication of your statement na nagkamali ka, Mr. President, sa iyong Vice Presidente. No? Mga kababayan, hanggang ngayon po si Sara Duterte ang may pinakamataas na trust and approval rating mula po sa taong bayan. Napakalayo po ng agwat ni Sara Duterte laban kay Marcos Jr. Si Marcos Jr. po, ang kanyang trust and approval rating, bagsak na bagsak. -3 sa SWS, -15, -15 sa Pulse Asia,
and negative 27 ang buong gobyerno niya sa Publicos Asia. Samantalang si Sara Duterte, more than 50% pa rin po ang naniniwala na mamamayang Pilipino, majority of the people, believe and give their trust and confidence and approval to the Vice President. O paano yan Sharon Cuneta, na sinasabi ninyo na si Vice President Sara Duterte ay parang walang silbi na uri ng Vice Presidente? Kung makapuna ka ay akala mo totoo ang sinasabi mo, hindi naman tumutugma sa realidad at sa tamang pananaw ng mga pangyayari. Ngayon po, makikita talaga ng taong bayan na lugmok ang Pilipinas dahil kay Marcos Jr. Not because of the Vice President. So mga kababayan, umani po ng napakarami, napakataas na negatibong opinyon ang ginawa ni Sharon Cuneta na pag-atake sa kay Vice President Sara Duterte, bagamat indirect at kunwari ay pakomento lang ito pabor kay Marcos, subalit kinuyog siya ng taong bayan. And para makabawi siya, nagpahayag na naman si Sharon Cuneta ng kanyang statement nang sinabi niya na sana naman ay bigyan nyo ng pagkakataon ang presidente na magampanan ang kanyang tungkulin. 3 taon na po, Miss Sharon Cuneta, for your information, na nagtitiis at talagang gumagapang na ang buong bansa, pinagtitiisan ng mamamayang Pilipino ang kabulukan, ang pagnanakaw at pangungurakot ng gobyernong ito. So paano mo sasabihin na naglilingkod o ginagampanan o gagampanan ni Marcos Jr. ang kanyang tungkulin? Siya nga ang dahilan kung bakit lugmok na lugmok ang ekonomiya, bagsak na bagsak po ang ating kabuhayan, mga kababayan. Tapos sasabihin ni Sharon Cuneta para makabawi lang naman, paiyak-iyak siya, papahid-pahid ng luha, no? At sinabi niya na ang sa kanya lang naman daw ay hinihingi niya na mabigyan ng pagkakataon si Marcos na gampanan ang kanyang tungkulin bilang presidente. 3 taon po na pinagnakawan ni Marcos at nila Romualdez ang gobyernong ito. 3 taon na nagdarahok, nagdurusa ang taong bayan. Saan ka, Sharon Cuneta? Sa mga panahon na yan, no? Saan kayo ng asawa mo? Kaya wag mong lukuhin at linlangin ang mga mamamayan. Dahil si megastar ka, dahil ikaw ay Sharon Cuneta, pwede mo nang lituhin at linlangin ang pananaw ng mamamayan, ay diyan ka nagkakamali. Sapagkat hindi po mawawala, Miss Sharon Cuneta, ang katotohanan na ang pagkalugmok ng buong bansa, ang pagkawalay ng development at ang patuloy na pagdausdos ng kabuhayan, ekonomiya ng buong bansa na posible hindi mo nararamdaman at ni Kiko Pangilinan dahil maayos ang buhay nyo, artista ka, pero ang ordinaryong mamamayan nagdarahop at nagdurusa sa pandarambong na pinangunahan ni Marcos at ni Romualdez. Yan dapat ang kinomentaryuhan mo. Siguro tatanggapin ka pa ng mga mamamayan. Kaya todo depensa si Kiko Pangilinan, ang kanila daw pagkapanalo ay hindi naman yon dahil sa tinulungan sila ni Marcos at nila Romualdez para gamitin sa political alliance ni Marcos, no? Upang mapahina at magkaroon pa ng karagdagang attack dogs ang gobyerno ni Marcos laban sa mga Duterte. So, kaya nagdepensa si Kiko Pangilinan dahil sa backlash nga ng opinyon ng mamamayan sa naging pahayag ng kanyang asawa. So maliban sa pagpapasipsip na mag-asawang itong Sharon Cuneta at Kiko Cuneta, Kiko Cuneta tuloy. Ginagamit lang naman kasi niya si Sharon Cuneta sa kanyang laro sa politika. Ang katotohanan po ay apologist at enabler. Tagapagtaguyod ng pagnanakaw at pangungurakot ang mag-asawang Sharon Cuneta at Kiko Pangilinan kung ipinagtatanggol pa rin nila ang bulok at magnanakaw at mandarambong na gobyerno ni Marcos at Romualdez. Imbis na manindigan sila ng tama at totoo para sa kabutihan ng mga mamamayan, ang kanilang ginagawa ay patuloy nilang pinagtatakpan, ipinagtatanggol, at isinusulong na manatili pa sa poder at kapangyarihan ang mandarambong at magnanakaw sa gobyerno. Siguro walang alam si Sharon Cuneta sa pinagnanakaw na 1.4 trillion pesos na pundo ng mga mamamayan
na ginamit nila Marcos at Romualdez na palusutin sa mga ghost flood control projects. No? Baka wala siyang pakialam dyan. Kung kaya sinasabi niya na pagpatuloy lang dapat ni Marcos na gampanan ang kanyang tungkulin daw bilang presidente. Siya nga ang pinakaugat ng pinagmula ng problema ng taong bayan, Miss Sharon Cuneta. Baka nakakalimutan mo na hindi ko mo artista ka, ay pwede mo nang linlangin at lituhin ang kaganapan ng mga realidad ng bagay-bagay na umiiral. Kaya nga nag-backlash ka dahil instead na kundinahin mo ang 1.4 trillion pesos na pagkawala ng pundo ng mamamayan sa pangunguna nila Marcos at Romualdez, pinagtanggol pa ninyo ng asawa mo. You are silent about how serious itong sistematiko at malawakang pandarambong na naganap sa ilalim ng administrasyon nila Marcos at Romualdez, and yet papaniwalain mo ang mga mamamayan na paiyak-iyak ka at sasabihin mo na pagbigyan si Marcos na gampanan ang kanyang tungkulin. Bakit mo sasabihin at iinsultuhin ang opisyal ng gobyerno na naglilingkod ng tama at niyayakap ng mamamayan ang kanyang pamumuno, at siya na nga dapat ang kinikilala na presidente, itong si Vice President Sara Duterte. Pero na makapangampanya ka ng tumakbo noon na senador si Kiko Pangilinan, sa panahon pa ni Pangulong Duterte, panay ang balik-balik mo sa Davao, no? Miss Sharon Cuneta. Pero ngayon nakakalimutan mo na ang Davao, nakakalimutan mo na si Vice President Sara Duterte, painsulto-insulto ka pa na nagkamali po kayo sa napili ninyong Vice President, Mr. President. Ayan tuloy. Nag-backlash ang opinion mo at ngayon isinisingil sa inyo na kayo ay tagapagtanggol, tagapagtaguyod ng mga mandarambong sa gobyerno. Yan, kaya tinawag ka pa nga ng mga mamamayan, plastic! Sapagkat nung panahon na nasa kapangyarihan ng mga Duterte, lalo na si Pangulong Duterte, pabalik-balik ka pa sa Davao, no? Pabisita-bisita ka kay Vice President Sara Duterte when she was the mayor of Davao City. Ngayon, iniinsulto mo ang mahigit 32 million Filipinos na bumoto, nagtiwala at patuloy na nagtitiwala kay Vice President Sara Duterte. Siguro takot na takot ka, no? Baka tinitingnan mo na ma-impeach si Vice President Sara Duterte at ma-remove from power, i-appoint ni Marcos Jr. si Kiko Pangilinan. Kagaya ng tiyuhin mo na si Tito Soto na nag-aambisyon na ma-appoint din bilang Vice President sakaling ma-remove by impeachment process si Vice President Sara Duterte. Mga kababayan, ang ambisyon sa politika ay nakakalasing. Hindi naman masama mag-ambisyon sa politika kung ito ay hindi mo pinapaakyat sa utak mo at hindi ka nagiging hambog at arugante para gamitin mo ang ambisyon na ito upang linlangin at lukuhin ang mamamayan sa totoong nagaganap sa ating lipunan. The way Miss Sharon Cuneta at ang asawa niya na si Kiko Pangilinan try to make the people believe na okay ang gobyerno ni Marcos. Hindi okay. Hindi okay. Talagang talamak po ang panunumbalik ng krimen, pagkabulok ng gobyernong ito, panunumbalik ng korupsyon, hindi lang korupsyon, monumental corruption and plunder. Systematic. The greatest robbery of a government by the government itself. Tapos ipagtatanggol mo siya at iinsultuhin mo si Sara Duterte na siya namang pinagkakatiwalaan at binibigyan po ng suporta ng mayoriya ng mamamayang Pilipino. So kaya bumabawi ito mag-asawa ngayon. Sabi nila, hindi naman kami nanalo dahil sa tulong ng mga Marcos. Nanalo si Kiko Pangilinan daw dahil galit ang taong bayan. Wow! Galit sa mga Duterte? Bakit 78% approval pa rin? And confidence level ang taong bayan, ang mamamayang Pilipino, almost 78% pa rin ang nagtitiwala kay Rodrigo Duterte. Even when he was already going out of power. Paano mo yan i-reconcile, Kiko Pangilinan, kung galit sa kanilang taong bayan, siya pa rin po ang kinikilala ng mamamayan na totoong leader ng bansa. Kahit na pinadukot na, pinatapo na sa Netherlands si Pangulong Duterte at buong kataksilan na ginawa ito ni Marcos, kasabwat ng ICC, and yet the Filipino people still embrace and are looking for the kind of leadership that a Rodrigo Duterte was able to put up in government. So hindi yan
sa galit ng taong bayan, inoperate kayo ni Marcos para kayo ay hilain paakyat ni Bam Aquino. Sapagkat bahagi yan ng inyong mga alyansa na palusutin si De Lima, si Jokno, yung mga operator ninyo laban sa mga Duterte. And kayong dalawa, pinaakyat sa Senado kasama si Ping Lacson at si Tito Soto. At yan ngayon ay isa pang issue, Miss Sharon Cuneta, na ang asawa mo na kinabang daw. Sila, nila Tito Soto, Ping Lacson at nila Bam Aquino, dito sa mga special ops na pinunduhan nila Marcos at nila Romualdez na ngayon ay nailalantad unti-unti dito sa tinatawag na Bersamin Files, mga kababayan. At umigit kumulang mga 10 billion pesos ang nakuha na mga pundo mula sa pagnanakaw ng gobyerno ni Marcos sa mga allocables, insertions, at mga unprogrammed appropriations. At ang mga delivery na ito ay kinukumpirma mismo sa mga pahayag na nauna ng isiniwalat ni Ginoong Saldico, inner circle of the syndicate ng kriminal na pandarambong nila Marcos at Romualdez, nila Sergeant Gutesa. And gayon ay tumutugma sa tinatawag na Bersamin Files. So paano mo ma-reconcile yan, Kiko Pangilinan, Sharon Cuneta, na mayroon palang mga almost 10 billion pesos na nanggaling sa ninakaw na pera ng kabanang bayan na ginamit sa eleksyon ninyo para tulungan kayo na manalo. At yan po ay dinidiscuss nga ni Congressman Igay Erese at nila Congressman Toby Chanco na ngayon nyo lang nalaman na ang mga perang ginamit ay mga pera pala na kasama sa mga deliverables na idiniliver nila Saldico at sinalo naman nito ng isang Yusek Bersamin na bagman at runner nila Marcos. O, paano yan, Sharon Cuneta? Paano mo yan sasabihin na ikaw ay para sa kabutihan samantalang tuloy-tuloy ang mga pagsambulat ng katotohanan na si Marcos Jr. at sila Romualdez pasimuno ng malakihang pandarambong, and yet iinsultuhin mo ang Vice President sa pagsasabi na nagkamali ka, Mr. President, sa pinili mong Vice President. Nagkamali ang taong bayan sa asawa mo. Baka yun ang ibig mong sabihin. Nagkamali sila na ikaw ay isang huwad at plastik na artista. Sip-sip at patuloy na nagtatanggol at nagtataguyod ng gobyerno ng mga mandarambong. Yan ang ibig sabihin ng komentaryo sa iyo kung bakit ka dinumog ng negatibo na pagpapahayag ng mga mamamayan. Ayan. So, abangan po natin ang sobrang sip-sip na pakikialam na ni Sharon Cuneta sa politika na ngayon ay kinundina pa ng taong bayan at nagbumerang sa kanila ng asawa niya na si Kiko Pangilinan. Sapagkat hindi po madadala sa artista-artista mo, pa-showbiz-showbiz mo, ang katotohanang naghuhumyaw. That the real mastermind sa pagkalugmok ng gobyerno, pagwaldas at pagnanakaw sa pera ng bayan at paggapang sa kumunoy ng kahirapan ng lipunang Pilipino ay ang pagiging mastermind ni Marcos Jr. at nila Romualdez sa crime of the century na 1.4 trillion pesos sa flood control ay dinambong at dinurubo nila. And that of reality, Miss Sharon Cuneta, hindi mo pwedeng burahin ng paarte-arte mo na akala mo kaya mong dalhin sa pelikula ang diskarte sa politika. Mga kababayan, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, mag-share, mag-promote ng ating mga video analysis at mga video talakayan. And tulungan nyo po ang ating viewership ng Bigwas ng Agila at ganoon din po ang Ka Eric Celis YouTube channel and Facebook account na Ka Eric Jeff Celis. And of course, sa gustong tumulong at sumuporta sa maliliit ngunit tuloy-tuloy na paraan ng pagpapakita ng sinsirong pakikipagkaisa sa Bangon Sambayanan People's Advocacy Movement, you can send 1 peso, 2 pesos, 3 pesos, 5 pesos, 10 pesos, whatever you can afford. Iipunin po natin through the GCash line 0916-308-7710. 0916-308-7710. Rohilda Celis, kay Langging po ng numero yan. Muli, tandaan po natin,
Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat. Bye for now. Ito po muli si Ka Eric.